Rumaragas ang pagpapala po sa atin lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 17, simula versikulo 8 hanggang versikulo 13. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pagkipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang kamay ni Moses, nanalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nanalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at ipinaupo roon si Moses, habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon nalupig ni Josue ang mga Amalekita. So sa passage na to, may dalawang uri na leader na makikita natin dito. Una, yung leader na ka-level ni Moses. Nandun sa bundok, nakataas ang kamay. Ibig sabihin, nag-i-intercede at nagsusupervise. So, ang ikalawa naman leader na makikita natin dito ay yung mga ka-level ni Josue o ni Joshua. Sila yung nasa front line. So, pwede nating sabihin na si Joshua ay yung ground battalion commander, yung general na nandun sa unahan, na literal na pinamumunuan yung mga Israelite sa labanan. Pero mababasa natin dito kung paano sila nanalo. Hindi sila nanalo dahil sa lakas ni mayroon si Joshua o sa strategy na ginawa ni Joshua. Nanalo sila dahil yung kamay ni Moses nakataas. Kasi pag binaba ni Moses yung kamay niya, talo sila. So kapag nakataas yung kamay ni Moses, nananalo sila. Kaya ito si Aaron at si Hur. So nangawit na si Moses, kaya hinawakan na ni Aaron at ni Hur yung kamay ni Moses. Tapos pinaupo pa sa bato. So lesson learned, gusto mong manalo, yung leader mo, tulungan mo. Kung paano tinulungan ni Aaron at Hur yung kanilang leader na si Moses, tulungan mo rin ang leader mo. Kasi nag-i-intercede yan. At hindi yan dapat nag-iisa. Iniangat mo rin ang kanyang kamay. So, para panalo. Kaya kung gusto mo ring manalo, yung leader mo, tulungan mo. Kung maalala nyo, si Moses, trained siya sa battle. Kasi nga, naging siyang prince doon sa Egypt. So, trained talaga siya sa battle. Actually, nakapatay pa nga siya. So, talagang may military training si Moses. Pero nandun siya sa burol. Kasi nga, mas powerful ang mag-intercede at maging supervisory leader. At naway gayahin nyo si Aaron at si Hur. So, yun nga, na itinaas nila at tinulungan nila si Moses.